Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-uusapan po natin itong post ng News 5 sa kanilang page. Ito ay tungkol kay Bongbong Marcos sa balita ng mga nagdaang weeks tungkol sa estate tax na ito raw ay nakakabawas sa percentage ng survey niya. Okay? Bumababa raw ang survey ni Bongbong Marcos. So, itatalakay natin yan. Pero guys, bago ang lahat, I'm begging you to like this video and share this video, okay? Nasa baba guys, you like the button there para kakalat ito sa mga BBM supporters at sa friends and families natin. Kasi ipagtanggol natin itong si Bongbong Marcos sa mga balitang kagaya nito. Okay? Sa mga politikong may sariling interest, no? So, like this para kakalat ito sa YouTube algorithm. Okay? So, moving forward, ito yung pinost ng News 5. It may have not resonated yet. Ang pinagtutungkulan dito ay yung issue ng estate tax ni Bongbong Marcos na ito daw ang rason kung bakit bumababa sa survey si Bongbong Marcos, na para sa akin hindi ako maniniwala. Okay? Ito, moving forward, maaaring wala pang epekto ang 203 bilyong utang na buwis ng pamilyang Marcos sa latest survey ng Pulse Asia. So, bumaba konti ang survey ni BBM, pero sabi nila hindi pa raw umepekto yung issue ng estate tax. How much more if mag-effect na raw, talagang bababa raw ang survey ni Bongbong Marcos, which hindi ako maniniwala. Ipapaliwanag natin yan mamaya. Okay? So, ito. Noong pinag-uusapan sa COMELEC debate ang estate tax ng mga Marcos, halos kalahati na ang kanilang na-survey. Kwento ni Holmes sa The Chiefs of One News. Okay. Yung yung bumalik yung issue about the estate tax, hindi pa raw na include sa survey yon. So meaning hindi pa kumakalat sa mga tao ang issue ng estate tax, kaya hindi pa raw umepekto sa survey ngayon. Kasi kahit anong kahit anong baluktot nila, yung survey ni BBM bumaba lang ng konti. Okay? Aaminin natin bumaba yan ng konti. Kasi hindi natin alam sino yung mga pinagtanong nila, di ba? So random yun eh. So pag ito sinabi nilang bababa ang survey ni Bongbong Marcos ay dahil dito sa estate tax, estate tax issue, hindi ako maniniwala. Okay? Matatanda ang bumaba ng 4 na puntos ang frontrunner na si presidential candidate Bongbong Marcos Jr. sa nasa 56% sa naturang survey. 4 lang ang points na bumaba. Ang konti. Okay? So, ito. Yung sa picture naman, ito ang nakalagay. Ito yung quote-unquote sinabi ng Pulse Asia, president nito si Professor Ronald Holmes. Mukhang wala. Natatandaan ko kasi parang yung first debate, nangyari yon sa kalagitnaan sa aming fieldwork eh. Ibig sabihin, nangangalahati na kami. At kung nagre-resonate yun, ay maaaring matatagalan pa. Ang ibig sabihin niya, i-epekto raw ito, matagal pa. But if we will try to count the number of days, ano na ngayon? April 7? So halos isang buwan na lang, no? Kahit tataas pa si Lenny Robredo sa survey, wala na. Talo na talaga. Yun lang ang masasabi ko.
At alam ko naman, ang tao sa Pilipinas, ang bayan natin, hindi na maniniwala sa estate tax issue ng mga Marcoses. It's obvious na propaganda lang talaga. Okay? So, moving forward. At kung mag-resonate yun, maaaring matatagalan pa. So, hindi gaanong nakatanim sa isipan ng mga mamamayan yun. So, sabi nila, yung estate tax issue ni Bongbong Marcos, hindi pa raw tumatatak sa mga isipan ng Pilipino. Kaya taas pa rin ang survey ni Bongbong Marcos. Sa akin naman, kahit paano nila pababagsakin ang BBM or ang Uniteam, hindi talaga maniniwala ang mga taong bayan ngayon. Yun lang ang aking masasabi. Alam mo ba kung bakit? Kasi tumatatak na sa kanilang isipan ng lahat ng ito ay paninira lamang. Okay? Ang mga tao ngayon ay marunong ng mag-research. Ang mga tao ngayon ay marunong ng mag-Google. Okay? Simple lang yan. I-Google natin. Okay? I-fact check natin kung ano talagang nangyari. Nabasa namin na it's still pending. And even Bongbong Marcos said na kung ano ang hatol ng korte ay tutupad naman sila. Ano pang gusto niyong sabihin? Ha? So, kahit anong hatol ng korte, ang taong bayan, si Bongbong Marcos ang pinili. Kahit nandyan pa yung kaso na yan. Okay? Alam naman namin na itong si Bongbong Marcos, babayaran nila yung tax kung meron man. Okay? That's 23 billion. Itong 203 billion, questionably pa yan. Kasi raw yung pagtaas ng yung mga penalties, ganun. So, it's natural na yung kampo ni Bongbong Marcos has the right to appeal kung ano talaga ang tunay na, kasi malaki rin tong pera, di ba? So, patatawag rin natin na pwede itong gamitin as propaganda para masira siya sa eleksyon ngayon, di ba? O hindi kagaya ng iba dyan, banat ng banat kay Bongbong Marcos sa estate tax, pero may issue naman sa pagbebenta ng Divisoria. Alam nyo naman kung sino yan, di ba? So ang sa akin lang, ang mga BBM supporters hindi nga nangingialam dyan sa mga Divisoria bentang issue na yan, di ba? Kasi even Bongbong Marcos never question about Isko Moreno's pagbebenta ng Divisoria. Lahat ng kampo ng mga Uniteam BBM supporters never raised that issue doon sa pagbenta ng Divisoria kay Isko. Sila lang ang nag-open up. Even it's really obvious na sila rin ang guilty sa issue na yan. Kasi never ko pang nakita ang kampo ni BBM na tinitira si Mayor Isko dyan sa kusa ng mga tao ang kumi-question dyan sa pagbenta ng Divisoria. Sagutin mo yan, Isko Moreno. Okay? Patas lang kayo ni Bongbong Marcos dyan. Pero ang kaibahan, kayo mismo ang nagrereklamo, hindi ang taong bayan. Ikaw, nagrereklamo, Isko Moreno, nagrereklamo ka sa estate tax ni Bongbong Marcos. Pero si Bongbong Marcos hindi nagreklamo sa Divisoria issue mo sa pagbibenta. Mga tao ang nagreklamo sa inyo. Ano ka ngayon? Bukya ka ngayon. Plus yung MRRD, NECC, binokya ka pa. Hindi pala ikaw yung susuportaan. So, ayan guys.
yun lang ang masasabi ko. Kahit anong sabihin nila sa survey ni Bongbong Marcos, hindi na yan iepekto yung estate tax na yan. Talagang tuloy-tuloy na ito sa May 9. At saka yung sabi nilang estate tax na mag-survey sila ulit na talagang iepekto na yung issue ng estate tax, para sa akin, hindi na yun tatalab. May 9 is near coming. So, wala na. Talo na talaga kayo. Wala na kayong magagawa dyan. Pacquiao, Leni Robredo, Isko Moreno, ako pa sa inyo, nagsasayang lang kayo ng pera, na kayo, concede na kayo. Sayang lang pera nyo. Wala na. So guys, hanggang dito na lang itong video natin. Don't forget to subscribe to my channel, Don Mar TV, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong balita natin. Okay? So, guys, I'm begging you to like this video and share this to everyone, to your friends and families, especially sa mga BBM supporters, para alam natin ang mga ganap na kagaya nito, na hindi tayo magpapadala dito sa mga balitang nakaka-discourage kay BBM. Okay? Huwag kayong magpapadala nito, guys. It's all propaganda. Okay? Puro lang yan paninira. Okay? So, I hope nasa mabuting kalagayan kayo. Have a great day and see you in my next video. God bless everyone.